ako sa NUA ng What's News. Pagbebenta ng itlog, inirekomenda ang gawing per kilo. Naglabas ang pahayag ng Department of Agriculture na nagkakaroon umano ng dayaan sa bentahan ng itlog. Wala kasing paraan ng mga mamimili para malaman kung tama ang sukat at presyo ng mga itlog na binibili nila. Dahil dito ay narekomenda ni Albay Representative Nicanor Briones na gawing per kilo na ang pagbebenta nito. Dapat umano ay may standard na gramo para matukoy ang sukat at presyo nito. Kaya mainam na may mga timbangan na ang mga pamilihan ng mga itlog. At para pag-usapan tungkol sa balitan yan, kasama po natin ngayon si Kuya Yeri, Gama at Popoy. Hello. Per kilong itlog. Parang mas madaling dayain yung per kilong itlog eh. Yes. Kasi katulad sa bigas, dahil per kilo, hinahaluan nila ng mga bato-bato. Yung parang, yung buto na kulay itim na ano. Mm. So, ano pa rin siya, parang hindi ko siya nakikita ang solution. Mas madali pa. Parang hindi nga eh. Kasi yung iba hindi naman makakabili ng per kilo. Yung iba dyan, pwedeng haluan ng, chok. Yung balat ng itlog para bumigat. Oo. Nakakabigat mo yun? Kasi porous yung shell ng itlog, di ba? Mm. And ano siya, madali siyang halimbawa, yung mga plaster, ganyan. Kahit sabihin nating manipis na coat yan, pag nakadami yan, madadaya mo pa rin. Tsaka sa international standard, ang bilihan talaga ng itlog Per tray. per tray, ba? Isang dosena. So, by piece. By piece pa rin. No? Mm. And yun nga, yung iba hindi naman nakakabili ng ng kilo-kilo pa eh. At syempre, pa-isa-isa lang sila. Lalo siguro yung mga walang proper storage ng itlog. Bibili ka ng 1 kilo, tapos di mo mai-store ng maayos, masisira lang yung itlog. Maobliga pa na yung mga sari-sari store na merong timbangan. Oo. Kasi katulad sa palengke, di ba, bibili ka ng, let's say, karne. Kikiluhin, tapos kukumputin siya sa presyo nung timbang. Gutal pa yan eh. Eh, di naman per 1 kilo bilihan ta. Minsan, 1 piraso, 2 piraso. Kaya Diba? nga eh. Ano yung tumutunog? Yung, Ay, ano? Hindi, yung niluluto. Hirap. Yun, tapos, ang hirap din na, yun nga, yung mga kababayan natin na hindi naman bibili sila ng gano'n. Biglaan ng 1 kilo. Ganun. Parang hindi siya feasible sa sa Pinas. Para sa akin, mas madaling dayain yung yung per kilong itlog. Saka hindi lang naman sa bukod sa daya, yung pag-store mo pa ng itlog, Kaya nga, yun nga, yung talo ka agad dun eh. kasi syempre pagka yung per tray ang binibili, saan ba nilalagay? Minsan sa rep natin nilalagay kasi para ma-prolong yung buhay nung itlog. Hindi, pero kasi nakikita ko dyan, ba, per kilo yung bilihan. Yun nga, ang mangyayari niyan, bibili ka ng 2 piraso, titimbangin. Tapos yun yung presyo Ayun na din. babayaran mo. kaso Paano kung kasi yung shell paano nun, makabasag pag naglalagay sa... yung shell nun may rin eh, may daya rin talaga minsan may timbang. makapal na shell eh. May timbang Oo. din yun eh. O kaya, hindi nahuhugasan yung mga may dungis-dungis Oo, pa, yung may may Oo, yung may mga May itim-itim. may itim-itim pa. Medyo ba nang pwede hugasan pa? Oo. Yun nga, ang hirap din ng kasi merong mga maninipis na shell, yung mga local na yan. Pero yung mga... Pero kasi bakit ba kasi tumataas ang presyo ng mga itlog, ng mga basic na Needs. needs? Hindi dahil sa yung sinasabi na kakadaya, dahil nga sa inflation, Yes. humihina yung produksyon natin. Example mo pa kapag nagkakasakit yung mga Ayaw. Oo. Siyempre, may ihina yung Hindi Kumonti nila yung supply. hindi nila ginagamot yung ugat ng problema. Halimbawa, yung sinasabing bird flu, yung pagbibigay protection sa mga nagpo-poultry, di ba? Hindi nila sinusuportahan yung mga agriculture and poultry industry ng Pilipinas. ito nga daw yung example nga daw na nagkaroon ng sa mga, sabihin natin yung mga poultry, nagkamatayan yung mga hayop. Alam man na kahit paano compensation eh. Wala Kasi ang trabaho kasi na ginagawa nila, problema niyo yan. Hindi yung tipong, tara, tutulungan namin kayo makaahon. Hindi eh. Yun yung pangit doon sa government kasi walang governance, walang service.
Na dapat, halimbawa, palakasin yung sa hog industry. Bigyan ng baka bagong training yung mga hog raiser na, uy, ito na yung bagong paraan para mapanatiling malusog yung mga alaga ninyo at makabenta kayo ng maayos. At sa akin, naisip ko dati nung sa ano, nagkaroon ng problema doon sa poultry. Naisip ng government, dahil nagkaroon ng problema dito sa mga poultry nila. Siyempre, ipapasalo ko ngayon sa consumer yung ano. Hindi lang yun. Nagka-problema yung poultry ng Pilipinas, angkat tayo sa ibang bansa. Import, tapos syempre, mas mahal yung benta kasi import. So, kailangan sumunod yan. Ang consumer, yun ang basic ng ano. Yun nga, puro band-aid solution, hindi inuugat yung mismong ugat ng problema. So, para dyan, mas mainam na suportahan yung mga yung agricultural sector, lalo na dun sa mga nasa pinaka source nung sa agriculture and poultry. Sila yung mas kailangan ng tulong Hindi yung kapag nandiyan na yung problema, kung ano lang yung pinaka basic na solution lang yung may bibigay, which is maghanap kayo ng ibang supply sa ibang bansa. Hindi ganun. Band-aid solution. Band-aid talaga. Kailangan makakompete tayo. Halimbawa, paano tayo magiging food independent tayo na parang hindi natin kailangan mag-angkat, kundi pwede pa tayo mag-export sa ibang bansa kung tayo yung alam niyo yun, yung pinakakawawa. Kasi nga, yung isa nga ayaw ng research. Senador pa yun. So kailangan may magbago doon sa liderato. At ang government, hindi dapat ituring na negosyo yung governance. So, abangan natin yung pang update patungkol dyan. At para po sa ibang malita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA YouTube channel po natin. At maraming salamat po. Yan po ang ating What's News.